Ito yung Boy Scout nyo na host. Papabot. Boy Scout of the Philippines. Ayan. Sinabi ko dalawa ang baro ko. Ito pang isa. Ito Boy Scout din eh. Kahapon sa vlog ko, sabi ko, hindi ko nakita ang date. May date pala eh. Ayan sa likod nyo. May date. Ayan. Hanapin mo ha. Andali. At ito ang date nyo. May pangalan. May date. March 20, 2017. Lahat ng baro ko may mga pangalan eh. Pag nawala, ibalik. Pag hindi ibalik, ipamimigay. Pati katawan ko may marks eh. Balik na naman tayo sa topic natin. Kasi natutuwa lang ako mag-vlog. Reflection lang. Reflection lang galing sa kay Papa Bot. Alam niyo, may feeling talaga ako na mahal ko kayo eh. I don't want you to go astray. Yung parang lost sheep. Parang nabubuhay na walang may-ari. Meron tayong mga may mga Bill of Rights. Lalo sa Holy Bible, meron tayong mga susundin na mga Ten Commandments, yung mga story dyan na masabi mo na magandang aral. Kaya sa akin, itaga mo sa bato ang Holy Bible, ang source at inspiration ng ating correct, humane civilization. Pag wala sigurong Holy Bible, wala tayo. Disorder ang October 18 pala ngayon. Okay. So, let's call for an order. Music muna kayo, music. Kasi isira ko muna yung aking isira ko muna ang gate ng aking palasyo. Ayan. Sana patuloy niyong subaybayan. Gawin niyo na lang movie. Mag-usap tayo. Lahat ng anggulo ng mundo. Anggol ha. Sa anggol pa lang pala ng mundo, nandiyan ang gulo. Anggulo. Well, God bless our day, and may you have a fruitful day ahead from now until forever. God bless you. Yeah, concern lang kasi ako. Alam mo, pasundo na naman tayo ng ako. Punta tayo sa
doon sa school ng apo. Wala naman tayong ibang ginagawa. Dahil sabi ng utos pag kayo ay lolo, balik kayo sa grade 1. Kaya nga balik ako sa 5 years old eh. 5 years old pa rin yung apo ko. Nakakatuwa eh, parang miracle na full of grabe, inosente talaga. Lahat tayo dumanas yan, dumaan dyan ng pagkabata eh. Ayan, construction oh. I-ano ko muna ha, i-document ko muna. Ayan, ang village kasi namin, yan, matahimik yung village namin. Oo, kung gusto mo maging abroad, huwag na, dito na lang sa village namin. Kahit lang ang street namin Tokyo, Japan. Malibot mo na ang buong mundo. Apam yun, dito siya mag-settle down. Ngayon ko lang nga nalaman na ang Apampla eh, parang ganun. I never heard and never knew that word. Ngayon lang sumikat eh, doon sa Siargao. May bridge doon na puno ng Apam at saka mga Pinoy. Saya no? Tahimik ang ating Philippines, matahimik. Kita mo yan mga green oh, yan, tingnan mo. Oh, yan oh. Kamunggay, ayun oh, kamunggay oh. Yan. Nakakain yan. Malunggay, nakakain yan. Akalain mo bigyan ka ng Panginoon ng lugar na maraming makain. Parang wala nang chance na maghugot-hugot pa kung saan ka kakuha ng ilagay sa tiyan mo. Ayun ko bakit na imbento yung ito, hugot ni Papa Bot. Righteousness. Ha? Kumanda kayo. Buhay pa si Papa Bot ha. Oh, yung aking younger brother, 1950 ako pinanganak. Yung October 1962 na pinanganak na leader ng Hamas. Patay na daw. Patay na. Ano naman ang mga itinuro niya sa mga tao? Pumatay? Gumawa ng karahasan? Diba? Gumawa ng karahasan? Si Yaya Sinwar? Nako, grabe ang mga ginagawa niyan. Parang wala kang espiritu na pumasok sa inyo. Iran, the leader, pinaka-patriarch ng mga may sadyang ubusin ng isang lahi at mga lahi na hindi nagmo-Muslim. Grabe naman prinsipyo nyo. Nag-uusap-usap lang tayo na balik tayo sa 5 years old ngayon eh, magbabantay na nga po. Anong itinuturo? Anong itinuturo nyo sa mga maliliit at mga musmos yung mga kamag-anak ganun? Naniwala kayo sa scam? Ayun oh. Oh, I love you. Ayun oh. I love you. Actually 99.99%, almost 100% ayaw ng gulo eh. Oh, sino bang gustong may gulo? Oh. 'Di ba? Grabe. Gusto niya ng gulo. Yung mga radical Islam, mga jihad. Yan ba ang tinuturo nyo sa mga apo nyo? Magdasal-dasal, patuwad-tuwad, kung ano-ano pang mga pagdadasal.
Maya maya hawak ng baril at magpaputok ng katawan sa maraming tao. Grabe naman yan, sir. Ay, ito kasi ito, balik tayo sa history ng tao. Kami dito sa Philippines, itingnan mo yan, yan 365 days a year yan, tumutubo dyan. Lagyan mo lang yan ng mga buto ng gulay, kung ano-ano, maya maya may makain ka na. Sipag ka lang. So much so, kung farmer ka, ako hindi ako farmer pero may tinatanim ako. Sa edad ko na 66, sa mga tinatanim ko hanggang ngayon wala pa akong may nakain. Baka next year kasi may itinanim akong papaya, mga sulo. Hindi yung isa, yung matamis na malaki. Yan. Dumadami na. So sa constipation yan. Tingnan mo yung mga kahoy na yan. Kahit saan ka magpunta, ang ganda ng Pilipinas. Mga tao kasi siyempre mag-travel tayo sa buong mundo para matikman din naman at masubukan kung paano mamuhay sa ibang bayan, ganyan. Malaki naman ang sweldo, malaki ang tax, bahala na kayo. Ang importante kasi ang health. Ang health ng tao, pag hindi ka healthy, wala. Swerte tayo na hindi tayo nagkakasakit. We can still talk right now. Concerned kasi ako sa health. Pag wala na kasi ang health na yan, talagang hindi mag-improve ang buhay mo. Lalong-lalo na gaya ko, maya-maya hindi na yata ako kalakad, mag-wheelchair na ako kasi masakit ang spinal column. Pasalamat tayo na healthy tayo. Yung iba parang hindi grateful Magsigaw lang sila na God is great kung makapatay sila. Sabi naman na prinsipyo yun, sir. Hindi yata tama yung prinsipyo na yan. Hindi tama yan. Pag may makita kasi akong bata, kahit na toys ng bata, talagang makikita ko na they need somebody to take care of them. Musmus Hindi ka ba nag-i-enjoy sa bata? Yet you're planning to wipe out the non-Muslim. Nasa Holy Scripture nyo kasi, pag lumabas ka sa religion, patay. Pag mag-comment ka, patay. Wala yan. Lumaki kasi tayo sa tinatawag na turo ng Holy Bible. Sa totoo lang, kung hindi sa turo ng Holy Bible, parang wala din tayong disiplina. Para tayong mga bastos lahat. Kung hindi magnanakaw. Tingnan mo yung society natin, maraming magnanakaw. Totoo lang, naghihirap tayo. Kawawa yung mga kababayan natin sa pasikat na mga politician. Kunwari, para sa mga mahihirap. May ilang mahihirap ang yumaman? Ilang mahihirap ang naging yumaman? Wala akong may narinig.
Ang kamag-anak ng politician pwedeng magyaman. Oh, tagal na yan. Kasi wala tayong ugaling maganda eh. Buti na lang nakapag-aral kayo. Medyo mabait kayo. We are living in a troubled world talaga. Hindi natin alam kung matino pa rin ang pag-iisip nyo. Taken for granted, may health kayo Healthy kayo. Ano ba ang production ng brain nyo? To glorify God or to glorify your profession, properties, pasikat nyo yung mga nabibili nyo? Binigyan na nga kayo ng grasya eh. Nagkakurso kayo, nagkabahay kayo, not to mention siguro yung iba, yung super rich. Pero tingnan mo naman yung pinakamahirap. Nasa daan, walang matulugan. Grabe no? Kasi tinuruan tayo na kami mga Christian, tinuruan kami to live like Jesus Christ. Yeah. Tinuruan kaming maging Christ-like na walang karahasan. Matino naman ang turo sa amin, hindi man katarantaduhan. Grabe yung religion na yan. Nandito lang si Papa Bot to remind us na hindi tayo dapat Abrahamic to eh. Dapat tayong lahat ng mga Abraham, apo ni Abraham, mag-unite. Magsabi pa kayo na brother, ating mga kapatid, nugay ka na. Kapatid siya mo, traidor ka. Kung kapatid, walang history na pangluloko at saka mag-witness ka ng mga false witnessing. Kasi alam naman natin, ako, mahal ko kayo, pero hindi ko nakikita ang honesty dyan eh. Pinairal nyo pa rin ang pagsamba nyo kay Prophet Muhammad, peace be upon him. Pagsamba nyo na nagsasabi doon na pwede mag-jihad. San? Anong gusto mo? Ha? Naatat kayong magsamba sa propetang pike? Wala yan. Ang gulo niyan. Walang sakatinuan yan. Nagkakagulo ang mundo dahil dyan eh. Ulit-ulit to araw-araw. May mga message from God, pero pag insert mo yung sarili mo, ang sarili mong gusto makamundo, gagawa ka ng something para mag-benefit sa'yo. Gagawa ka ng hindi maganda para ay pwedeng i-glorify mong sarili mo. Di ba? Nakahasar lang tayo dahil itong office ko eh. Nag-enjoy lang ako dahil normal tayo. Yeah. Nakapagmaniho tayo. Di ba? Wala tayo sa katinuan eh. Marami tayong mga ginagawang hindi maganda sa ating mga hanap buhay. Hindi tayo honest. Dito muna tayo. Dali. Dito na lang. Slant na lang. Dito tayo punta Mag music lang muna siguro kayo.
enjoy your life, ha? With the gospel song. Ayan. Come and drink freely from that river. Oh yes there is. Oh there's a river tonight, flowing freely from the throne of God. Come and drink freely. Come and drink freely. Oh yes, oh yes, oh yes. There is a river. There is a God, how we thank you for the power of your word. Thank you that it has the power to wash us. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. We remember everything you've done for us, God. We give you thanks tonight. I thank you for giving us your word. And be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto Masalimuot ang mundo natin eh. Nandito lang tayo. Kaya pwede. Tingnan yung style ko. Ito nylon. Saka mayroon siyang parang lock ng bracelet. Stainless lang yan. 25 pesos lang doon sa Manila sa may sidewalk. Para hindi mahulog yung nag-travel ako from abroad. Siyempre nasa airport ka, gusto mo makinig ng sounds or ano-anong gusto mo marinig sa cellphone, sa gadget, naka bluetooth. Grabe no, sino kaya nakimbento ng bluetooth? Baka si Yaya Sinwar yung leader o leader ng Hamas, o si Hania, o si Nasrallah. Ano ba yung contribution nyo sa humanity? Google? Google, gulo-gulo. Grabe bluetooth no, mga 30 meters marinig mo pa eh. Grabe, sino kaya matalino nag-discover ng bluetooth? Marami mga gadget. Tanong, kasi reflection to eh. Sabayan nyo ako. Maya-maya, grabe ang devastation ng sa later part nito. Oo. Demolish ko kayo.
Diba? Nandito lang si Papa Bot para mag-guide eh. Alam mo ba, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong business to correct you. Wala. Iniisip ko lang kasi kapakanan ng mga bata, ikaw, pamilya mo. Look, around, ayan o. Kanya-kanya tayong diskarte. Huwag kanya-kanyang magpasikat para pumatay. Wala kayong mga kwentang mga charismatic pa kayo. Deep ang religion nyo. Tapos papatay lang kayo ng tao dahil sa propeta yung pike. Sir, Lolo, had mo ha. Sorry. Lolo, I bless you. Mali. Ang gadget natin advanced na eh. Di ba? Hawakan mo lang cellphone mo, maya-maya sasabog dahil ang Jewish people, grabe ang invention nila. Sasabog yung mga gadget. Advance nga ang science. Everything advance sa mundo ngayon. And so, the killings. Dahil ang pinakamasaklap yung itong mga Muslim radical, yung sa Lebanon early days, wala namang problema dun. Nung dumating mga Palestinian, nagkagulo. Kung ganun, kung saan ang Palestinian may gulo, tapos sabihin nyo terorista ang Israel, dahil tiniterrorize nyo rin ang mga Jewish people na naiwala kayo na i-eliminate sila from the river to the sea. Grabe naman yun. That's non-biblical. Can we just live and preach and say something biblically sound para wala ng problema? Kasi yung Holy Quranic point of view, source yan ng karahasan at katahimikan. 99.9 katahimikan, 0.1% karahasan. Yung iba kasi maligaya silang makapatay. Culture of violence. Sino ba ang leader ngayon ng society? Yung leader ng society na nagpo-promote ng peace and order. Sabi nyo nga sa akin, pag mawala mga Israelites, sino gusto nyo? Kayo pa rin? Ubusin nyo pa rin ang taga-US? Ano ba yan? Ubusin yung taga-China? Yung ayaw mag-Muslim? Ang lahat ng Indians, gusto nyo ang ayaw mag-Muslim? Kasi sa mga lugar na mga Muslim na may radical, hindi ko nila lahat radical ang aking dinedemolish dito. May puso naman kayo. Sabi ko mamaya paano ako kinonvert yung terorista. Mamaya sabihin ko sa iyo. Sa mga Muslim na radical na lugar, ang kanilang terrorize nila ang mga Christians. May pumunta dito mga missionary from the States, pero African. Pamilya niya pinatay, siya tumakbo. Siguro halos lahat ng pamilya niya. Kasi nandiyan ang mga tauhan ni alak. Patayin na sila kasi Christian sila doon sa Africa. Pangalan niya si Bamshak. Dito siya pumunta ng Cornell mga 3 years ago. Iyak siya mga 7 years ago yata. Habang nagakwento siya, nagaiyak siya, pinatay mga pamilya niya.
pamilya niya pinatay. Mabuti nakapagtago siya. At you know, gaya ng mga inaapi ngayon ng mga na-absorb sila as refugee. Doon sa ibang lugar, nag-absorb ng refugee eh. Pasalamat ka kung may mag-absorb sa'yo. Oh, di ba? Grabe. Grabe. Oppression, suppression. Ang gulo ng religion na may radical. Grabe ang gulo. Walang katinuan. Sa akin, may naghingi pera. Mga grupo din ng mga uminom ng alak na bar. Maghingi ako. Ganon. 20 mil. 20,000. May dalhin kami na pasyente doon sa kabila. Ano, labot ko sa inyo man. Yung iniisip ko sa kabutihan ng lahat. Sa katinuan ng lahat. Sa buhay na ng lahat na may katahimikan. Tapos i-terrorize mo ako. Sabi ko, sir, hindi naman yan maganda. Ako nananahimik lang ako. Nasa radio ako. Ang lahat ng mga sinasabi ko para hindi tayo magkakasakit o paano gumamot ng katawan na may sakit. Binuhos ko lahat ng aking pagmamahal sa kapwa-tao. Tapos maghingi ka lang ng ganyan. Wala ako niyan. May mga anak akong pinapaaral. Sabi pa siya, kung kami maghingi, maraming sako ang pera. Marami. Pakita ko sa iyo, sako-sako pera. Grabe, grabe. Tagapalimbang daw. Sabi ko, siguro naging Christian na yon. Hindi ganyan, sir. Hindi ganyan. Mali yan. Mali yan. Wala sa Holy Bible yan. Wala. Ako, lumaki ako kay may Hesus Kristo. Tinuruan kaming magrespeto. Lahat ng pinakamagandang respeto sa kapwa-tao. Sinabi ko sa kanya, hindi karahasan yung aking paglaki. Matahimik. Mahirap lang kami. Mabuti nga si mama ko na-expose sa Christianity kasi ang lola ko Christian. Minsan Alliance, minsan Baptist. Evangelical. Devout Christian yun. Oo. At mabuti na lang na ang trait na yan sa akin, pumasok. Ayun, nabigay ko ng trait sa kay Mrs. Anak ko, missionary, YWAM. Nurse yan, nagpipreach yan sa Canada. 160 people ang nasa kanya, under sa kanya ngayon sa long-term facilities. Yung bunso ko, missionary din. Mahilig din ng Word of God. Mga anak ko, ang galing ng mga anak ko. Hindi ko nakikita ang karahasan at mga jihad. Hindi. Humbleness, Christ-like. Kaya nagbablog ako dahil baka mamaya patay na. Wala na si Papa Bot, hindi na magising. Alam mo, dami akong sakit ngayon. Temporomandibular joint ngayon. Nagastuck up. Pero
Sige lang. Daming naramdaman. Buti na lang magandang utak. Oh, I was blessed to have this nice if not good or excellent brain. Yeah. Medyo palaban. Yeah. Medyo palaban. At saka sa katinuan, hindi sa karahasan. O, di ba? Ang ganda-ganda mag-reflect eh. Para sa katinuan at sa kaayusan. Ha? Task force kaayusan. O, kaya, ang paborito kong topic, dito na tayo sa school. Ayan ang school, oh. Oh. Paborito kong topic, righteousness, anti-corruption, wala. Anti-corruption, anti-terrorism, anti-kutong. Huwag naman kayo magalit sa akin. Grabe naman kayo. Ha? Naalala ko tuloy yung pare doon sa Australia. Nag-preach siya dahil kinakalaban niya rin, anti-Islamic radical advocate din siya eh. Parang pare siya eh. Pero maganda ang tinuturo niya. Kristo eh. Christ. Si Mary, parang Mary. Naka-attire para ng parang ano eh, maganda naman tingnan yung attire ng pare. Ah, social. Long gown pa. Oh, maganda kayo. Titirahin ko kayo. Dito na sa parking lot. Oh, Miracle. Ayan oh. Akong nauna. Oh, ay may nauna na pala nandun. Oh, ayan. Grabe. Tapos habang nasa pulpito siya, grabe. Tauhan ni Muhammad. Peace be upon you, sir, lolo. Sinaksak siya, patayin talaga siya. Pumasok sa katawan yung blade. Buti nabuhay siya. Nahinto lang ngayon eh. Kasi nabulag talaga yung isang mata niya. Kawawa eh. Parang Mari pa. Research nyo sa YouTube. Kawawa eh. Nandito lang kami, sir, Manong, Propeta, Halangdon, Muhammad, sir, lolo, I love you, Imam, Ustads, Pastor, Holy Father. Holy Father doon sa Roman. Huwag naman tayong hypocrite. To the extent na makarinig tayo ng mga comment. Ang sa Islam lang na issue is 1,400 years, hindi na correct. Ang sa Roman na mga exhibition na mga Roman Empire, more than that. Talagang pumasok sa buto ng mga tao na Ponzi scheme. Diyos na ang kanilang pinakataas. Si Jesus Christ lang. Wala nang iba. Wala na. Tutok lang tayo kay Hesukristo. Wala nang may mangyayari masama sa atin. Pag lumabas tayo sa turo ni Hesukristo, wala na. Hindi na magandang mangyayari sa buhay natin. Kaya ito pa ulit-ulit ko to, araw-araw halos. Oo. Siguro ang ating vlog is Monday to Friday, kasi nagsusundo ako ng apo. Wala akong kasama, ayaw man ni Mrs. magsama. Ako lang. Oh. At saka nag-hazard lang ako habang ginagawa itong aking God casting.
sa cruising pagdating ko nalilito yung nakahasad ako, akala niya right. Left pala ako. Sorry. Gawin natin to araw-araw. Paalala, kung sa DXKI pa way back 1960s, early 1960s, nandun si Lakanilaw. Bago ako matulog, nakikinig si mama eh. Paalaala ay gamot sa taong makakalimot. Paalaala ay gamot sa mga taong nakakalimot. Halos every night naririnig ko yan. Grabe. Nag-reflect lang ako. Ang galing. Walang karahasan itinuro sa amin. Sir, Ustad, Imam, Halangdon, kapatid, apo ni Abraham. Walang karahasan. Wala. Sabihin nyo, corrupt ang Bible? Bakit naging corrupt? Dahil lang ba sa sabi ng propeta, peace be upon him, na nandyan na ang mga message ni Allah, yung God natin? Sabihin ko sa inyo, personal vested interest dahil to make way of his worldly ambition and personal desires. Makagawa din ako yan. Kaya ko yan. To tell you, kaya ko yan. Ang ginagamit ko na bomba ngayon, pang demoli sa inyo, wala pang 7%, wala pang 10%, may 90% pang lalabas. Sa mga revelation, hindi nyo yan mahalata. But deep inside me, there's a really big bomb na mag-explode to make you realize na we should and we must go back to Abraham's side, where there is no terrorism, pure love, compassion, respect. Mabuti na lang nandito tayo. Salamat sa YouTube ah. Naubos na ang aking naubos na akong power bank. 1 terabyte ubos na. Saving device. Hindi power bank, saving device. Dalawang ubos na, puno na yung tatlong 1 terabyte, 3 terabytes lahat na sinisave ko kasi ito eh. Marami pa tayong i-reveal. Yung parang nasa hapagkainan lang tayo. Hindi naman ako nagyayabang. Umiinom ako dati. Pag lasing lang, inom lang. Tingin-tingin lang sa paligid, appreciate sa mga tao. Huwag kang maggawa ng gulo. Kayo, doon kayo sa mosque, ginawa yung launching pad ng missile. Sa ilalim may mga armas, bomba. What is that? Sa ilalim pa niyan may mga tunnels, terror tunnels. What is that? 4. Is that the way to heaven? Is that the way you think the best thing to do when you are on earth? Remember, maraming na namamatay. Generations come, generations go. And our generation, dapat ma-erase na yan. Nandito tayo. Kayo, ako, tulungan nyo. Tulungan nyo. Alam mo pag nag-John 3:16 tayo, maniwala kayo. Walang terrorism, walang jihad. Bukas na bukas rin. Or right now, mawala ng gulo ng mundo. Wala ng threats galing ng Islamic radical. Wala na. Kung ayaw nyo, kasi atat na kayo, patay na patay kayo kay Muhammad nyo, so be it. O tingnan nyo ang monotheism. Isang God lang siya. Mga Jewish people, mga Judaism, one God.
Katulad nyo, kunwari, there's no one God, God does not bear a son. Dami nyo mga exhibition. Tapos paliparin yung mga thousands of rocket dun sa Israel for 1 year, yung mga Hezbollah. Parang you are inciting war, you are inciting trouble. Pareho kayo monotheism, nag-retaliate. Sabihin nyo pa terorista ang mga nag-retaliate. Ang tagal-tagal naman nilang nagtiis mula pa nung Holocaust. Sinabi nyo pa corrupt ang Bible. Wala yan. Corrupt ang Bible dahil sa vested interest nyo, to make way of your ambition to control the world and dragging Danimabala. Kawawa naman si Allah, yung God natin. Hindi brutal si Allah, hindi. Almighty, loving. Nakikita ko nababasa ko yan lahat sa surah, sa hadith, kung ano-anong mga nakasulat dyan sa Holy Quranic point of view. Ever loving si Allah. Peace be upon my lolo. Kaya lang, ang tao, lalong-lalo na tong Iran, yung Islamic Republic of Iran Islamic Revolutionary Guard, grabe ka fanatic, talagang radikal lang. Nung una pa ng pag-atake ng Hamas, kikita ko talaga pasayaw-sayaw sa daan. Parang mga lasing, magsisigaw ng alak. Alak Akbar, pasayaw-sayaw. Tapos yung may namatay sa kanila, yay! Yung anak ko nasa langit na, nandun na sa lasinggirong Diyos. Ang pinatay nyo, hindi no, may Japanese, may mga kung ano nung nationality dun. You are good at to be confined in one mental facilities. Complete with gadgets to reverse your thinking. Doon sa mental facility kayo dapat. Wala kayo. You have no room to go around. Gaya ng magkasala ka, bilanggo ka. Dapat hindi kayo pwede kasi patraidor kayo Australia, Europe, kunwari river to the sea. Wala. That's one way of saying na killing everyone, all non-Muslims. Yabang-yabang naman ang propeta nyo. Sorry pero pag nakita ko yan ngayon, kaya lang gusto ko lang peace. Kaya nandito ako sa apo ko, i-guide natin, gaya ng pang-guide natin sa mga anak natin. Inosente na tao, turuan mo ng karahasan. Grabe naman kayo. Wala kayo sa tamang pag-iisip. Reflection. Maliit pa, tinuturuan tayo ng magandang asal, respeto. Hindi nga pinipilit na basahin ang Holy Bible pero pag binasa mo,
Psalms, Proverbs. Ang ganda. Ganda ng pagkasulat. Karamihan pala ng mga author niya, si David, may mga katarantaduhang ginawa. Si Solomon. Grabe, no? Kasi tao lang, gaya natin. Ako, prone tayo sa temptation. Nakikita ni God mga ginagawa natin. We cannot escape, diba? We cannot escape the eyes of the Lord. Pero nasulat sa Holy Bible, nakasulat. Nandun sa Torah. Kahit na ano pang sabihin mo kung saan ka galing. Mahebrews ka, mga Palestino, Arab, Hindu, kung ano-ano. Kung ano-anong galing. Ang aim ng world order, not disorder, is to behave, plan your life, be productive, respect others. Kapag walang respeto, magulo. From the river to the sea, walang respeto yan sa kapwa-tao. Na-scam kayo ng lulo. Alam nyo na yan kung sinong lulo. Na-scam kayo. Alisin niyo ang terrorism dyan. Get rid or delete terrorism in your book. Para mawala ng animosities. Nandito lang si Papa Bot. Nagre-remind lang. Kasi wala na akong trabaho. Retired na. Ha? Retired na. Ang hirap-hirap ng maging anesthesiologist. First day pa lang. 1990. Sabi ko, ganda ng trabaho. Pero mahirap. Parang accomplishment mo na marunong kang magpatulog ng safe sa isang tao. Grabe ang gift na yan. Gift of science. Maraming gifts si Lord na sa atin. Let's take care. We are considered as tagapag mamahala, stewards of good, para sa kapakanan ng lahat. Hindi tayo mag-harbor ng hate, hindi tayo stewards ng karahasan. Steward tayo ng mga blessings ni God. Let's take care of that. Paulit-ulit ko sinasabi, I don't care about myself. Tapos na ako eh. And I don't care about you. Wala naman akong pakialam kung sino kayo, bakit ako nagsasalita ng ganito. I can live peacefully. I can exit this world peacefully. Without this, kaya lang naisip ko, kulang life ko eh. Hindi kompleto pag hindi ko ginawa ito. May kulang. Wala naman sana akong pakialam sa ano ba akong pakialam ko sa buong sanlibutan? Alam ko naman may Diyos ako. At alam ko naman hindi ako tatagal. Kayo mayabang. Pinagmamalaki nyo, may connection kayo. Ito sa mga corrupt at sa mga worldly na tao, yung mga mayayabang. May connection kayo, malakas kayo. Nandyan yung SOP, yung mga standard under the table procedures, yung para magkapera kayo. Minamanipulate nyo yung mga transactions para magkapera kayo.
dishonesty. Kasi wala kayong respeto. Kahit nasa driving, pag walang respeto, talaga. Wala naman sana akong business na i-remind kayo. This is only my personal choice. Kasi living is by choice. That I have to come out. Wala. Kahit na nga si King Solomon, ang dami-dami niyang asawa, 300 wives, may concubines pa, mga kabit-kabit pa. Ang dami. After all, sinabi niya, this world is meaningless. Everything is meaningless. Nakita mo? Sa deathbed nyo, kayo, ano ang feeling nyo? Can you still boast about your deeds? Yung good deeds na kunwari mapunta ka ng langit? Good deeds? Alam mo magpunta ng langit? Tinuruan din ako ng pastor eh. By grace of God. By grace of God. You just follow Christ and God will do the rest. Hindi sa magandang gawain na pag maganda ang ginawa mo ngayon para kang nag-i-elevate. Hindi. Gumawa ka lang ng maganda. Let God gives you the prize. Humbleness. Hindi karahasan, hindi jihad. Ba? Sing it with me. Be it unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promised your blood will deliver. Ganda ng story sa Holy Bible. Ganda ng story sa Holy Bible. Diyan mo makikita kung paano ang world order na hindi disarray. Magandang ugali, pakikisama, na walang karahasan. Kayo kasi, mga Islamic radical, na ano kayo nadala kayo sa utos ni Prophet Muhammad na puno. Tama siya dahil nakipag-usap siya kay Allah at siya na pinaka-last and final. Okay sir, okay. But taken for granted, at the back of your mind, kayo lang ang makapunta ng langit at yung mga non-Muslim ay hindi pwede makapunta ng langit at pwede na patayin ang non-Muslims. Wala yan. Wala yan. Hindi maganda. Religion of peace. Baka religion of rest in peace. Magulo, di ba? Magulo. Sige na, bye-bye na. God bless you and keep you. God shines His face on you and turn His face on you and be gracious unto you. In Jesus' name, Amen. October 18, 2024. Papabot. Sana i-share nyo ito. Mag-reflect kayo.
Tulungan natin ang mundo. Akak? Dito na yung apo ko. Ayun oh. Ayan na sila. Puno na. Puno ng parking lot. Ayan oh. Sabitin mo mata diya sa kahoy. Kahapon di pa siya nasa stars. Ang book niya, ang bag niya, perti ka bugat eh, puno ang bag, ang libro. Basta Friday What? daw. Look at this, I got a star. Why? Wow. Why do you have a star? What did you do? Perti ka bugat ang ano mo. What did you do? Huh? Anong ginawa mo sa school? What did you do? Why do you have a star? Oh, listen ni Papa Bot, oh. Oh, yang kwan. Turban. Sana. You have a star. Why do you have a star? Eh, Ah? ano si Papa Bot? Oh, ay, Because you eat? Ano? You eat a lot? Babo. Sige na. Uy, buot. Uy, buot. Oh, Dahil assignment basta Friday. oh ba? Tanan nga book, ano naman, dala. Wala ka nag-bless. Friday. Bless, Papa Bot, sige na. Bless, You oh. are a good girl man eh. Bless, oh. Sige na, bless Papa Bot. Hold my hands. Then, Papa King. Papa Bot Papa, King. Papa King. Papa King. So you're the princess. Mama King. Mama King. Mama Queen. Mama Queen, who is Mama Queen? Mama Ace. Papa Papa Bot is Papa King. Papa King. So Chloe is princess. See? Princess Chloe. Oh, Princess Chloe. Okay. So we go home now. You have tutor? Oh, daghang kay siya ano daw. Sige, uli na tayo dito? Uli tayo dito? Okay, good. Assignment sa libro. Good. Very good. Kasi lagi mo nga na buslot imong dalunggan. Nagtrabaho ko sa pakan. Hindi pa check ako ni kay makaton. Tapos Aw. kay sa dra sa kaila na ito. Yeah. Ano kaning yano ko sa friend na dito sa dalungan. Yeah. Na ano na ni. Naagyod. Oh, buslot na rin sa dalungan. So, Katulgo naman eh. tapos ko. Katulgo na. Dahil lang look ha, balik lang ko dok. You're going down. Sleepy. Ano dok? You're sleepy? Okay, close your eyes. Okay. Ate Shin, halika na. Babay na papabot. Babay papabot. Nag-aanak. Ano siya, Dok? Nag-kiss na? Wala. Wala, ay, kiss na papabot. Sige na. Ay, Sige na, tuloy. katulgon. Salamat, Dok. ha. Okay. Ano? Ladies, sing it. Final goodbye for this day sa ating vlog. Patuloy lang natin bukas. Walang may makakapigil sa akin. Kahit sino ka pang hari. Wala. Sanay na ako niyan. And I know this will result to something good, not bad. Di ba? Wala makakagawa nito. Wala makakagawa. Papabot lang.
At saka 10 ng mga kasamahan ko sa mission, yung mga apologists at mga polemicist. Wala. Kung sa tingin nyo mali ako na ginagawa ko ito, brace yourself. Walang mangyayari sa mundo pag walang may magre-remind na may kamaliang ginawa. Yun lang. Bye-bye. Ituwid lang natin yung mali. Pag baluktot, ituwid natin. Ha? Ganun lang. Habang buhay tayo na makapagsalita tayo. Maya-maya baka tanggalin ng YouTube, wala na. Another 50 years pag narinig nyo ako, wala na. Di ba? Hindi natin alam kung mawala ang YouTube Oh. Ang pinakamasaklap kung tayo ang mawala. Tayo lahat. Okay. Bye-bye. Nyo, mali ako na ginagawa ko ito. Brace yourself. Walang mangyayari sa mundo pag walang may magre-remind na may kamaliang ginawa. Yun lang. Bye-bye. Ituwid lang natin yung mali. Pag baluktot, ituwid natin. Ha? Ganun lang. Habang buhay tayo na makapagsalita tayo. Maya-maya baka tanggalin ng YouTube, wala na. Another 50 years pag narinig nyo ako, wala na. Di ba? Hindi natin alam kung mawala ang YouTube Oh. Ang pinakamasaklap kung tayo ang mawala. Tayo lahat. Okay. Bye-bye.